Maraming salamat po, Ustaz Ibrahim. May natira ka pang 5 minutes, pero 3 minutes. Pero salamat naman po, natapos ng maaga. No? Start tayo sa question and answer. Question number 1, Pastor Ruel. Okay po. So, narinig na po ba 30 ako? seconds. Yes po, Okay. 30 seconds ang tanong. So, okay. So, first question, nabanggit po yung tungkol po sa repentance, sincerity. Correct me if I'm wrong po, ano po. Sa Surah chapter 66 verse 8 to 9, nabanggit po ito. Yung tungkol po dyan na about doon na turn unto Allah in sincere repentance. It may be that your Lord will remit from you your evil deeds. So itong first question ko po, may kinalaman sa passage. Paano po natin malalaman? Paano po ninyong malalaman kung kayo po ay sincere enough na kayo po ay pinatawad ni Allah according po doon? Okay? Sagot, Ustaz. Ang tanong po, paano po natin malalaman na tayo pinatawad? Okay? Ang obligasyon po namin, Pastor, na maging sincero. Hindi po obligasyon ng tao na ako na'y pinatawad. O, bakit? Kung alam ko ng pinatawad, di gagawa naman siya na pinatawad naman eh. Ang obligasyon po namin is to be a repentant person, sincere repenting. Pinatawad man ay hindi na namin yan na obligasyon na po ng Allah pinatawad o hindi. Kahit sa aming pagdarasal, sinagot man kami o hindi, basta magdasal kami. Hindi po, wala pong utos sa Quran na sinabi ng Allah, alamin ninyo, sinagot kayo o wala. Hindi po utos ng Allah yan. Okay? Pangalawang Okay. tanong, Pastor. Okay, thank you po. Yung next po ay ito. If you say na, if we say na since na tayo po ay sincere enough sa pagrepent sa harapan ng Diyos, according po sa inyong belief, how do you know? Paano po natin malalaman na hindi po natin dinadaya ang ating sarili? Okay. Sagot, Ustaz. Kapatid, mayroon tayong free will. Kung dinadaya mo yung sarili mo, paparusahan ka dahil ang Allah nakakaalam sa puso at gawa ng tao. Kung dinadaya mong sarili mo, di sarili mo ang dinadaya, hindi, wala nang problema kung ako I will be sincere. Okay? I will try my best to be sincere. Pero kung dinadaya mo yung sarili mo, ang pagdadaya sarili mo, ikaw lang rin, dahil ikaw rin mapaparusahan kung dinadaya mo yung sarili mo. Dahil sa araw ng paghuhukom, alam ng Allah, ikaw nang daya o hindi. Siguro pa, pretend ka labi yung Diyos noon or sincero, pero sarili mo hindi, doon sa kabilang buhay, hindi ka na makatakas dahil ang Allah ay nakakaalam sa iyong ginagawa sa puso at sa iyong sa pag-iisip. Okay? Okay. Pangatlong tanong, Pastor. Okay, thank you po. So, susunod po, is your heart really good enough to master enough sincerity before a holy and righteous God? Ibig pong sabihin, yung pong puso po natin ay good enough po para masabing sincere po tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang sinasabi, maging sincere, that's why we are trying to be. Wala namang perfecto na tao sa kapanahunan ngayon, pero we are trying to be in our heart and our devotion. Okay? Pero kaming mga Muslim, we should be humble because mercy, salvation is depend on the mercy of Allah. At ang mercy ng Allah, hindi niya ibibigay sa mga taong nagpakitang tao lamang. Okay? The mercy of Allah. So in about the heart, I know my heart. I know my heart. My heart is to worship Allah alone. He is my God. Kasi pag ang tao, hindi niya alam niya ang puso niya, anong klaseng tao, hindi niya alam niya ang puso niya. Ang isang tao, dapat alam niya ang utak niya, alam ang puso niya. Kung hindi niya alam, naku, problema yung tao na yan. Kung hindi niya alam ang puso niya. Okay. Okay po. Pang-apat na tanong, Pastor. Okay. Sa pang-apat na tanong po ay may kinalaman po sa presentation po kanina naman din na nai-record po yung tungkol sa sinabi na yung sa John, I mean sa Luke chapter 18 verse 18 to 30 na nabanggit kanina.
paano po nasasabi po na ito po ay supposedly, ito po ay pareho po sa turo ng Islam? Okay, sagot, Stats. Ang sasabi ko, pagbantay ng kautusan ng Diyos. Nagkapareho to keep the law of God. Maybe it's not 100% pareho, 100%. Pero the main point is that salvation comes to you by obeying the law of God so that mercy of God will be upon you. Okay? Hindi po pagsamba ng Diyos Jesucristo, hindi po paniwala ng Trinity ang kaligtasan. Malayo po yun, ang kaligtasan Trinity, ang kaligtasan crucifixion, ang kaligtasan God-man, malayo po sa totoo. Wala po. Sinasabi ni Jesucristo, kung gusto mo makamtan ng buhay na walang hangganan, sundin mo ang batas. Sundin ang batas. So, batas ng Diyos. Kung alam mo batas ng Diyos, sundin mo. Pero yung sabi ng si Jesucristo ay Diyos, ay hindi yan batas ng Diyos. Batas ng tao yan. Okay. Panglimang tanong, Pastor. Okay, last question po ay ito. So nabanggit po yung tungkol sa batas ng Diyos. Okay, sige po. But here's the question na gusto pong itanong. Are we able to fulfill the law? Or I mean, makakaya po bang sundin ng isang tao ang utos ng Diyos? I mean, lahat-lahat po ng utos ng Diyos nang wala pong masabing kahit kaunti man pong pagkakamali o pagkasablay? Okay, Stats. Alhamdulillah. So, hindi po nagsabi ang Diyos, sundin mo ang batas perfectly. Sabi lang ng Diyos, sundin mo ang batas. Sa makaya mo lang. Pero si Jesus Christ, the Bible said, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. In the Bible, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Ang may problema ngayon, Kristiyano, hindi ang mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, inutusan lamang ng Allah to obey the law. Kung magkakasala ang tao, dahil magkakasala ang tao, just repent and ask forgiveness. To get perfect sa batas ng Diyos ay hindi po yan ang utos niya. Sundin mo, perfecto ang aking batas. Kung hindi perfecto, itapong kita sa impernong apoy. Hindi po batas ng Diyos yan. Dahil ang Diyos, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maawain, mapatawarin sa lahat, of forgiving. Pinatawad niya si Adan, pinatawad niya si David, pinatawad niya ang Nineveh, 120,000 pinatawad niya. Pero ang pagsamba nga siya ay Diyos, hindi yan utos ni Jesucristo. Ako sa cross para maligtas kayo, hindi yan utos ni Jesucristo. Ang ating topic is salvation, para iso makamtan natin according to the Quran and according to the Bible. Ang aking, I believe, my delivery had answer to the proposition. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Hindi natin pagtagalin kasi